Tayo po nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa letter ni Apostle Paul, first letter ni Apostle Paul kay Timothy. At sa atin pong pag-uumpisa ay samahan niyo po ako na tumungo sa ating text sa umagang ito at atin pong basahin ang salita ng Diyos na atin pong pagbubulayan sa umagang ito. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17. Ngunit dahil sa medyo mahaba po itong section na ito, we wish na may deliver natin ito ng isahan dahil ito po yung kabuuan nito, kompleto nito. But hindi po natin kakayanin. Kaya ang focus po natin sa umagang ito is from 12 to 14. Basahin po natin ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 12, nagpapasalamat ako sa Kaniya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kaniya. Kahit na nung una ako'y isang lapastangan, manguusig at mangalipusta, gayon may kinhabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na nakay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Hesus Kristo ang kaniyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, katulad ng ating nakikita sa ating text ng screen sa umagang ito, we are all familiar on the hymn, Amazing Grace. And probably we know who wrote this hymn. At ito po ay si John Newton from London, England. And a brief story of his life and his conversion. At the age of 18, he was pressed into service in the Royal Navy. Then after yung kanyang service na ito, he attempted to desert or iwanan yung kanyang serbisyo sa Royal Navy. When he was caught, he was relieved on his post and sent aboard a passing slave vessel. Isinakay siya doon. And then, nung nakita niya yung sitwasyon doon, he was attracted to the slave trade as an easy and credible way of life. So, naisip niya na ito yung gawin niyang hanap buhay. He was then served as a sailor aboard several ships containing or involving this trade. And then, sa pagpas ng panahon sa kanyang pagsaserve as a sailor in the slave trade he ascended to the rank of master in charge of navigation. So siya yung naging in charge sa ship sa navigation nito. And on March 10, 1748, John Newton was steering his ship through a fierce thunderstorm when he prayed to God. When he made it through the storm, nakaalpas sila dun sa matinding thunderstorm na yon, he attributed his safety to the grace of God. It was then this event, yung March 10, 1748 na ito, it was then this event that started his conversion and led him eventually becoming isang mananampalataya and eventually an Anglican clergyman in 1764.
So that was one of the many stories, great stories of conversion na nangyari sa isang tao, ginawa ng ating Panginoong Diyos sa isang tao from being in the pit of sin and transformed into a man of God. So we know many other stories in the Bible. Wag na tayong siguro kung sa mga biographies ng iba't ibang tao, mga conversion testimonies ng iba't ibang tao, marami tayong makikitang mga iba't ibang magagandang mga conversion testimony, great conversion testimonies. But hindi na tayo kailangang lumayo sa Bible stories pa lamang, maraming mga great many other great stories of conversion that by the grace of Jesus Christ ay na-transform ang mga taong ito. Isa dito is yung ilan sa mga ito ay yung a man born blind. Isa pa yung the adulterous woman na na-meet ni Jesus Christ at the well. Si Zacchaeus, we know. The transformation of the centurion. The thief in the cross. Si Cornelius. And the Philippian jailer and many others. Yan yung ilan sa mga many stories that by the grace of our Lord Jesus Christ, their life were transformed. But most notable among Bible stories of conversion was the man who penned this letter to Timothy. No other than the Apostle Paul. At dito sa text natin sa umagang ito, maikli man ito, it is in this text that we've read one of the testimonies of calling and conversion of the Apostle Paul. So sa ngayon, maraming mga churches na ang conversion testimony at maging yung mga hindi conversion testimony rin, maging yung mga magagandang nangyayari sa kanilang buhay ay na-integrate na sa kanilang mga worship services. There's testimonies of their conversion and God's goodness in their life. Marami tayong saksi tayo sa mga yan. Marami tayong kilalang ganyan. But as a Reformed Christian, because we adhere to the regulative principle of worship, we do not adhere to that. We do not integrate the testimonies, conversion testimonies, in our worship service. But if there is any pattern man, magiging advice natin siguro sa mga mag-share ng kanilang testimony, no? If there any pattern in sharing of their testimonies, we are hoping that this should be their guide. Kung paano i-deliver ni Apostol Pablo ang kanyang conversion testimony, ito nawa yung pattern of sharing testimonies ng kanilang salvation experience. And Paul repeats this marvelous and amazing reality again and again that Jesus Christ saved him. Kagaya ng ating inawit kanina, I love to tell the story. Kung paanong iniligtas, maraming pagkakataon na binanggit ni Apostle Paul sa kanyang mga letter at maging si Luke na kanyang biographer sa yung sumulat ng mga istorya sa Acts ay inilarawan din yung conversion testimony ni Apostle Paul. So kung babasahin natin isa-isa yon, medyo mahaba, but makikita natin yon sa Acts chapter 9, sa Acts chapter 22, and maging nung humarap siya kay Agrippa sa Acts 26, inilahad din niya yung testimonyang ito. At maging sa Galatians chapter 1, Galatians chapter 2, and sa Philippians 3, and here in 1 Timothy. So it is Paul's testimony to God's grace and the testimony that needs to be passed on in the church. So, kagaya ng ating nabanggit kanina, itong section na ito is one unit, 1 Timothy verse 12 to 17. Ito yung kabuuan ng paglalahad
ng testimony ni Apostle Paul sa kanyang buhay. Ngunit sa unang bahagi pa lamang tayo, yung personal experience of salvation ni Apostle Paul, at yung pangalawang bahagi noon is yung kanyang pagbabahagi mismo ng ebanghelyo, yung utterance niya of the gospel dun sa verse 15 and following, at maging sa verse 17 is yung proclamation of the doxology na iginawad niya sa ating Panginoong Diyos. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa first part dito sa dito sa Paul's personal testimony, first personal testimony, ay makikita natin dito yung personal experience of salvation ni Apostle Paul. At una, meron tayong tatlong punto na pagtutuunan ng pansin sa umagang ito. Una is yung gratitude to Christ Jesus. Gratitude to Christ Jesus. Pangalawa, description of former life. And pangatlo, expression of God's mercy and grace. Akin pong babasahin muli yung verses 12 to 14. Sabi dito, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin at hilingin ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Aming Panginoon, kami po ay muling dadako sa pag-aaral ng iyong salita, at buong kapakumbabaan po kaming lumalapit sa inyo na humihingi ng iyong tulong sa amin pong pag-aaral. Nawa Panginoong Diyos, pagkalooban mo po kami ng karunungan, ng pagkaintindi, upang ganap naming maunawaan ang kabuuan at katotohanan ng iyong salita. Ilayo mo po kami, o aming Panginoong Diyos, sa anumang kamalian sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. At nawa Panginoon, ikaw lamang madakila, ikaw lamang ang maluwalhati sa amin pong pag-aaral na ito. Salamat po aming Panginoong Diyos. Dinadakila at pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Unang bahagi ng ating pagbubulay sa umagang ito, gratitude to Christ Jesus. Sabi niya doon sa verse 12, nagpapasalamat ako sa Kaniya na nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. So, gratitude is the dominant and opening note of this testimony. So, kung isang tao, or itong si Apostle Paul, no, the great apostle, ay makikita natin na sa pagsisimula ng paglalahad niya ng kanyang experience of conversion or yung kanyang salvation experience, unang namutawi sa kanyang bibig ay yung pasasalamat. At ang pasasalamat niya sa ating Panginoong Jesucristo. Gratitude is the dominant na naging opening note niya sa paglalahad ng kanyang testimonya. Sinabi niya doon, I thank Him, Christ Jesus, our Lord. So He is thankful to Christ Jesus, our Lord. Malinaw po yan. Hindi po tayo malilito dyan kasi napakalinaw ng sinabi niya, I thank Him who give me strength, Christ Jesus, our Lord. Here, he expresses the act of gratitude. Ibinigay niya yung action of gratitude dito, and he literally is saying here, na sinasabi niya dito, grateful I am. And in that sense, he is saying, I am continually grateful to Jesus Christ. Ganyan po yung pagkakalahad ng pasasalamat, ng gratitude ni Apostle Paul. So the act
na ginawa niya dito is being grateful, and the recipient of the gratitude is Christ our Christ Jesus, our Lord. So He is the object of such thanksgiving. Sa isang testimony po, sa isang paglalahad ng pasasalamat, hindi po dapat pinapasalamatan ng isang tao ang kanyang sarili, no? No other object of thanksgiving na kanyang igagawad but sa ating Panginoong Hesukristo. Not in our wisdom or in our cleverness or any other. Ngunit ang object lamang na nararapat ng pasasalamat is sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. At dito, ginamit niya yung title, Christ Jesus, which emphasizes the lordship of Jesus. Ginamit niya dito. Sa ibang mga pagkakataon, ginagamit yung Jesus Christ, but here, the Messiahship, pag-recognize ng Messiahship ng Savior ang ating Panginoong Hesukristo. So, clearly, God is the source of grace through Jesus Christ, na kung saan siya ang nararapat bigyan ng pasasalamat, ng papuri, ng pasasalamat. He is the source of grace na kung saan nararapat nating pagkalooban ng ating mga pasasalamat. So, many times in the epistles na isinulat ni Apostol Pablo in the New Testament, the mention of giving thanks to God and our Lord Jesus Christ for His grace and peace. Kung ating maalala, last time, no, inisa-isa ng ating kapatid yung mga greeting section ng mga mga letters or mga epistles, at main theme doon yung pasasalamat, giving thanks to God and our Lord Jesus Christ for His grace and peace. Maging si Apostle Paul man ito o mga ibang apostles na nag-pen ng mga epistles. Between the act and the object of thanks naman, ito makikita natin dito na nagpapasalamat ako sa Kanya, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, but between that, meron siyang sinabi dito, sa Kanya na nagpapalakas sa akin. So between the act and the object of thanks is the praise, who has given me strength. Siya na sabi dito, sa Kanya na nagpapalakas sa akin, who has given me strength. So it means yung divine empowerment. So ina-acknowledge dito ni Apostle Paul that the strength na kanyang tinataglay that he has in the ministry at maging sa kanyang calling bilang servant ng ating Panginoong Diyos at maging sa pagliligtas sa Kanya from his former life ay given by God or pinagkakaloob ito ng ating Panginoong Hesukristo. So wala siyang inaakong anumang credit dito. But all is given to Christ. All is given to God. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, sinabi niya doon, 2 Timothy 2:1, kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo. So yung kalakasan is nagmumula or biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa chapter 4 verse 17 ng 2 Timothy pa rin, sinabi niya dito, ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na maipahayag ang mensahe upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil. Kaya't ako'y niligtas sa bibig ng mga leon. And even in Ephesians chapter 6 verse 10,
Ephesians 6 verse 10, sabi niya dito, sa kahuli-hulian, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihang kanyang lakas. So, itong mga strength na tinataglay natin or yung divine empowerment, clearly, ito po'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At yan yung sinasabi dito ni Apostle Pablo. Kasama ito sa kanyang pasasalamat na sa kalakasan, sa kanyang mula sa kanyang kaligtasan, sa kanyang calling sa ministry, and even in other things na kanyang kailangang gawin patungkol sa pagtuturo at paggabay sa mga mananampalataya, ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. It is the enablement that is coming from God. So, grace pa rin ito. Nagpapatuloy pa rin ito ng grace ng ating Panginoong Diyos that in-enable niya si Apostle Paul to do this task. At ang kalakasang ito is coming from God. At ito'y in contrast sa ating mga napag-aralan last time sa kanyang mga opponents, no, who desires to be teachers of the law, ngunit kumukuha sila ng kalakasan by their own. Hindi sila nakaangkla sa ating Panginoong Hesukristo. Nakaangkla sila sa kanilang sariling mga righteousness at yung sa kanilang sariling obedience to the law. So, he then pagpapatuloy pa niya dito, he then gives the reason for his thankfulness. Ano nga ba yung dahilan ng kanyang thankfulness? Sabi niya dito, pagpapatuloy natin sa verse 12, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa kanya. So, he judged me faithful, appointing to his service. So, si Apostle Paul, he is thankful that he counted him trustworthy and faithful. Paano kaya nangyari ito, no? Kung ating titignan yung buhay ni Apostol Pablo, how did he become, natatawag siya dito na trustworthy and faithful? Paul knows that he is not qualified, but Jesus Christ counted and made him trustworthy. Ito yung kanyang ibig sabihin dito. He know that kung yung kanyang buhay sa mga nakaraan in the past ay yung titignan, he is not qualified, but Jesus Christ made him qualified and counted him as trustworthy. The only reason that he is trustworthy with the stewardship of the gospel and the stewardship of divine truth and the stewardship of ministry is because the Lord gives him the trustworthiness. Ito'y nagmumula lahat sa ating Panginoong Hesukristo. So, makikita natin dito, no, sa gratitude, yung thanksgiving na Apostle Paul, walang attributed sa kanya. Ito'y purong nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Purong nakatuon sa ating Panginoong Diyos. So, magandang magandang batayan ng pagpapahayag ng conversion testimony or yung experience of salvation testimony. And dagdag pa niya nun na he counted him trustworthy ay he put him in his service or putting him in diaconia or he appointed him in lowly service. He appointed him as a minister and he appointed him as a servant. Yan yung pagkakatalaga kay Apostle Paul. Sa Colossians chapter 1, 23 at 25, sinabi niya doon, Colossians 1:23 and 25, sinabi niya doon, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. And verse 25, ako'y naging ministro nito
ayon sa katungkulang ipanagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos. So itinalaga ng ating ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo si Paul into this service as a minister and as a servant of the gospel. So it pardons, strengthen yung kung meron mang opponents dito na magsasabi sa kanya in this letter or yung mga opponents doon sa iglesyang ito sa Ephesus, ito'y isang bagay na magpapatunay na siya ay karapat-dapat sa tungkuling ito or nagpapatibay ng kanyang tungkuling ito. And hindi po siya nagbabrag about himself, about his trustworthiness, and it is not seeking or he is not seeking honor for himself. Ganyan nawa yung pattern ng pagpapahayag ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, that walang halong bragging about ourselves and about our goodness, about our trustworthiness, at maging yung nagsisik tayo ng honor for ourselves. So dito, hindi ina-argue ni Apostle Paul, he is not arguing that Christ foresaw that in spite of his sin in the past, Paul would prove himself to be faithful. Hindi niya sinasabing ganon. Rather, the sense here is of the potency of divine calling to achieve certain results in human lives. Magagawa ito ng ating Panginoong Diyos. Anumang klase ng buhay ng isang tao, tulad ni Apostle Paul, no? At makikita natin yan mamaya sa ating second point kung ano yung kanyang naging buhay. At dito nakita natin na ang ating Panginoong Diyos ay magagawa niya na ma-achieve ang kanyang nais kahit sa buhay ng isang great sinner na ating masasabi nating great sinner or yung vile sinner na isang tao. At diyan nga patungo yung ating ikalawang punto, no? From the gratitude to Christ Jesus na ipinahayag ni Apostle Paul sa unang bahagi ng kanyang paghayag ng experience niya of salvation to the description of his former life. So dapat at hindi mawala ito, no? Na kung magpapahayag ng isang testimony, conversion testimony ang isang tao, ay nandun yung pasasalamat niya sa ating Panginoong Diyos sa lahat na ginawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At hindi niya makakalimutan yung kalagayan niya noong una bago siya iligtas ng ating Panginoong Diyos. Description of former life. At dito, to describe his former life, he was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Sa Tagalog, sinabi niya dito, kahit noong una, ako isang lapastangan, manguusig, at mangalipusta. Blasphemer, persecutor, and insolent opponent. First on the list na ating titignan is yung blasphemer. The blasphemer, yung word blasphemer, was one who denied God by speaking the name of Yahweh carelessly or disrespectfully. So yan yung meaning. Ibig sabihin ng isang blasphemer, one who denied God and by speaking the name of Yahweh carelessly or disrespectfully or dinidishonor or binabastos yung pangalan ng ating Panginoong Diyos. One who slanders God. Yan pa yung karagdagang meaning niyan. One who overtly, openly slanders God or speaks evil of God. So, recently lamang, no, may illustration tayo diyan
na alam nating lahat, no? Trending in the Christian social media community. Nasabi kong in the Christian social media community kasi wala naman sigurong pakialam dyan yung mga unbelievers, no? Trending in the Christian social media community is this man, Rolando Garcia, who slanders and blasphemes God in his teaching. Grabe, no? Grabe yung kanyang pambabastos sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, sa pangalan ni Yahweh. And even other preachers na hindi man openly yung kanilang pagtuturo, kagaya ni Ed Lapis, no? But ganun din patungo yung kanyang mga katuruan. Medyo kaning nga lang, medyo matusong nga lang yung kanyang pagtuturo, but ganun katuruan din yung kanyang tinuturo. So, they speak evil of God. That's blasphemous. That's blasphemous. Karumal-dumal yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So in relation to Paul's history, this will refer to his scorn for the messianic claim about Jesus and his hostility toward the followers of Jesus. Yan yung ginagawa ni Apostle Paul in his former life, that he is scorning the messianic claim of our Lord Jesus Christ. Katunayan, kasama siya dun sa mga pumatay kay Stephen. Yung pagbato kay Stephen is naroroon siya. In Acts 26:11, he says, I punish them, meaning Christians, and often compelled them to blaspheme. Ito yung scene na kung saan ay kausap niya si Agrippa, no? Acts 26 verse 11. Ito yung sinasabi natin kanina, that's one of the paglalahad niya of his story, of his conversion. Acts 26:11, sinabi niya dito, madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan. At sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila, ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lungsod sa iba lupain. So, yan ang ginagawa ni Apostle Paul in his former life. I punish them, sinasabi niya, yung mga Christians, hindi lang niya, he was not only a blasphemer himself, but wanted everybody else to blaspheme God, to blaspheme Christ. Sinabi niya doon, no, na pinipilit ko silang manlapastangan. Hindi lang siya sa sarili niya, ngunit yung kanyang mga inuusig na Christian, nais niya na lapastanganin din nila ang ating Panginoong Hesukristo. So his attack was directly against Christ. His attack was greatly against Christ. At yan yung kalagayan ng isang makasalanan, that he blasphemed God, nilalapastangan niya ang ating Panginoong Diyos, and therefore, his attack is directly against Christ. Kaya nga nasabi doon ng ating Panginoong Kristo kay Paul sa Acts chapter 9, Paul, why are you persecuting me? Pinipersecute niya yung mga Christians that time, but ang sabi sa kanya ng Panginoong Kristo, why are you persecuting me? His attack is directly to our Lord Jesus Christ. So he was anti-God, he was anti-Christ, he was blasphemer, therefore violated the first half of the commandments, of the 10 commandments. So yung against God, the sin against God, the first tablet of the law, or the first half of the 10 commandments. Yan yung binabiolate ni Apostle Paul in his former life. The next term, persecutor. Ito yung ibig sabihin nito, relentless pursuit to do harm to
Christians. O, nabanggit na rin natin yan kanina na kung saan inuusig niya sila. Acts chapter 8 verse 3. Acts 8 verse 3, sabi niya dito, ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa mga bahay-bahay. Kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. At sa Acts chapter 9 verse 1, sabi rin dito, samantala si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari, humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung sila'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya sila nakagapos sa Jerusalem. So, yan yung relentless pursuit to do harm to Christian or yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito is a picture of making havoc of the Christian church. So, he is breathing out threatenings and slaughter. And he is binding people up, men and women, going into houses and dragging them out and throwing them in prison. Yan yung ginagawa ni Apostle Paul as a persecutor. In his former life, he is a persecutor. And Paul is identified in his pre-conversion profile as a persecutor. 1 Corinthians 15:9, karagdagan sa mga pagpapatunay ng kanyang kalagayan noong una. 1 Corinthians 15 verse 9, sabi rin dito, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. So, inuusig niya ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Galatians 1:13, Galatians 1 verse 23 and Philippians 3:6. Karagdagan po yan sa mga verses na kung saan nagsasaad na kung saan Paul is identified in his pre-conversion state as a persecutor of Christ people. So next is the term insolent man or violent man, sa ibang translation, or injurious. At ito ay nagdi-describe the raging attitude of insolent anger and boastful pride that often fills the void caused by fear and insecurity and produces the worst acts of behavior. Or ito yung aggressor with no thought of human kindness. Wala siyang pakundangan sa Tagalog. Ano yung pagkakalahad doon, no? Sabi dito, mang-alipusta. Mang-alipusta. So, some have translated that word a bully. Si John MacArthur, sabi niya dito, bully. Yung mga alipusta, sinabi rin niya dito as a bully, no? It is the idea of a violent, aggressive person whose violence and contempt causes him to mistreat and hurt other people simply for the sake of the hurt. Dagdag pa nga doon ni MacArthur sa pinakinggan ko ang kanyang preaching, no? Na inilarawan niya dito as sadism. Parang yung sadista, no? Na natutuwa pag may sinasaktang tao or may nasasaktang tao. So ganyan yung kalagayan ni Apostle Paul in his pre-conversion state. He is an insolent man, he is a violent and injurious man. So it is also the word used sa Luke chapter 18 verse 32 sa ating Panginoong
Jesucristo nung siya'y nilibak or ginawan ng yung mga physical act na ginawa sa kanya ng mga Roman soldiers. It sabi doon to speak of what the crowd and what the Jewish leaders did to Jesus when they plucked his beard and spit in his face and punched him and slapped him just for the sheer sport of it. So parang katuwaan lamang. Nagagalak sila na nananakit. So yan yung katangian ng isang injurious man. So Paul's self-description is severe enough to place him into the worst of category of sinners. As he had said in verse 15. Sinabi niya doon sa verse 15, sa huling bahagi, sabi niya doon, na ako ang pangunahin sa mga ito, upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Yung description niya sa kanyang sarili is severe enough to place him into the worst categories of sinners. Sinabi niya, siya yung pangunahin sa mga ito. So as a fallen creature, as sa mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, we share all this condition na the former life of Apostle Paul or yung former sinner life ni Apostle Paul. At ikatlong bahagi ng ating pag-aaral is yung expression of God's mercy and grace. Sabi niya doon sa second part ng verse 13 hanggang sa verse 14, gayon may kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Expression of God's mercy and grace. In-express sa kanyang testimony, after giving gratitude to Christ Jesus sa ginawa sa kanya at paglalahad ng kanyang former life, ngayon naman, Paul expresses God's mercy and grace. Paul makes the transition from former life to the salvation history. He was changed as a result of divine grace. Sabi niya doon, but I was shown mercy. It is a way of describing the experience of salvation from the perspective of the initiative and expression of God's kindness and compassion. Romans 11:30. Romans 11:30. Kung paanong kayo ng dati ay mga masuwayin sa Diyos, subalit ngayong kayo'y tumanggap ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. So tumanggap ng expression of God's kindness and compassion si Apostol Pablo. So God steps in and does what a person neither deserves nor is capable of doing. Pumasok sa eksena ang ating Panginoong Diyos sa buhay ng isang worst sinner na pagkakadescribe niya sa kanyang sarili, sa Apostle Paul, na kung saan he was treated with compassion in his wretchedness and was covered with mercy in his outrage. Ganyan yung nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. In his expression of God's mercy and grace, sinabi niya na sa kanyang binagkalooban siya ng awa ng Diyos sa kanyang wretchedness and binalot siya ng habag ng ating Panginoong Diyos sa kanyang outrage. The thought of faithfulness to the covenant is attached to the mercy of God. So marahil in the discussion of mercy, madalas na associate ng ating Panginoong Diyos in His faithfulness to His covenant. No? Merciful ang ating Panginoong Diyos, sasabihin dahil He is faithful to His covenant. But, totoo yan. But dagdag pa ni Apostle Paul dito, in-attach niya the reason why he received mercy.
It is because sinabi niya dito, I acted in ignorance. I acted in ignorance and unbelief. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Or sabi niya dito, kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. He acted in ignorance and unbelief. So, sa pagsasabi niyang sa kanyang ignorance, Paul means to place his pre-conversion errors into the Torah category of sins done unintentionally and unconsciously. So ito yung sin. Yung ignorance is a sin done unintentionally or unconsciously. Hindi siya conscious or hindi niya intensyon na magkasalang ng ganito. And the language here corresponds closely to that of Leviticus chapter 22 verse 14 and sa Leviticus 15. Yan yung paglalarawan ng mga unintentional and unconscious sin. At sa unbelief naman, sinabi niya dito ignorance and unbelief. Sa word na unbelief, he identifies the fear becoming before coming to faith in Christ, in which Paul did these things. Yung unbelief niya is before coming to Christ, yung kawalang pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya niya nagawa yung mga bagay na iyon. So, ito yung karagdagan niya sa explanation or the reason why he received mercy, because he acted in ignorance and unbelief. He did these sins because of ignorance and unbelief. Not because he is an apostate who knew exactly what he was doing and did it anyway. Hindi po ganon. He was no rejecter of full light. He was not like those in Hebrews chapter 6 who were enlightened and tasted the heavenly gift and saw the powers of the age to come and partook of the energy and power of the Spirit of God and turned their back on that and walked away and thus were unredeemable. Hindi po yan yung kalagayan ni Apostol Pablo, but he acted in ignorance and unbelief. So he now further explains or enlarges on the experience of mercy by the means of language of grace. Sinabi niya doon, the grace of our Lord was poured out on me abundantly. So, sa verse 14 yun, no? At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. The grace of our Lord was poured out on me abundantly. So, si Apostle Paul ang living proof of the abounding grace of God na sinasabi sa Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 20, sabi doon, subalit, dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Abounding yung biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. So, Apostle Paul is a living proof of God's abounding grace. Siya yung nakaranas. Makikita natin na lahat ng iniligtas ng Panginoong Diyos ay nakaranas ng abounding grace ng ating Panginoong Diyos. But sa ating pag-aaral na ito, makikita natin dahil isinalarawan nga ni Apostle Paul yung kanyang sarili as a worst sinner, yung category niya as number 1. Sinasabi niya, number 1 ako dyan. So, he is a living proof of God's abounding grace. He uses the language of overflowing abundance to describe the superlative effect of God's grace. Kung titingnan natin dito, no, may word dito na sinabing sumasagana. So sumasagana is
Kumbaga, ano na yun, mataas ng level yon, pero dinagdagan pa niya dito. At labis na sumasagana. Labis na sumasagana. To describe the superlative effect of God's grace. Ganyan inilarawan ni Apostle Paul ang biyaya, ang grace ng ating Panginoong Jesucristo. He gives us the insight into the surpassing measure of grace. And the Bible says in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God is able to make all grace abound. So, parang sinasabi niya dito, masagana na, sumasagana na ang grace ng ating Panginoong Diyos, ngunit dinagdagan pa niya ng word na labis to describe yung o elevate pa yung pagsasalarawan niya sa grasya ng ating Panginoong Jesucristo. At idinagdag pa niya with faith and love which is in Christ Jesus. Not only the abounding grace, but idinagdag pa niya dito yung na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. He's saying here, apart from receiving exceeding abundant grace, along with it comes faith and love. May masaganang abundant, may masagana na abundant grace pa. Along with it comes faith and love pa na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni John MacArthur, and the grace of our Lord was super abundant in the company of faith and love which are also in Christ Jesus. So, thanks be to God sa ganitong paglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo that His grace is abundant in the company of faith and love which is in our Christ Jesus. So that's how that was how the Apostle Paul expresses the experience of salvation in his testimony. So, kagaya ng sinabi natin kanina, nawa kung meron mang paglalahad ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas niya sa ating buhay, na kung mamarapatin niya na gamitin tayo sa pag-share ng kanyang kabutihan, may pahayag yung pagliligtas niya sa pamamagitan ng ating mga testimonies. Nawa ito yung guide natin. But as I have said, hindi natin natatapos ito, no? Kasi yung kailangan kabilang doon yung gospel, hindi lang yung ating sarili, yung ating naranasan ang ating ibubunyag o ating ipoproclaim. Ngunit kasama doon yung ibanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko na lang yung sa verse 15 hanggang verse 17 ulit. Sabi dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalatay sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Yan po yung kabuuan ng testimony ng Apostle Paul. And clearly, itong natakal natin ngayon is just the half of it. It cannot be completed without the gospel statement and doxology. And we will see those sa ating susunod na pag-aaral next time as we continue in this message. At isang paalala lamang po na mahalaga nating tingnan dito, that Paul's testimony is Christ-centered and gospel-centered. It is Christ-centered and gospel-centered. Hindi niya inattribute ng anuman mula sa kanyang sarili, but all to the grace of Christ. It's celebrating the grace of God. Yung kanyang testimony ay
i-celebrate ang grasya ng ating Panginoong Diyos. At in giving our personal testimony bilang paalala, let us be careful that we do not draw people's attention to ourselves. Kagaya ng ginawa ni Apostle Paul. Let's see to it that in our personal testimonies, it is pointing, let's see to it that our personal testimonies point people to Christ and His saving grace. Hindi po tayo yung bida dito. Ang bida ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang masaganang biyaya sa pagliligtas. At bilang aplikasyon po para sa atin bilang mga mananampalataya, in one way or another, we are all the same as vile sinners in the sight of God as Paul was. We may not do as what Paul has done. Hindi man tayo ganun kagrabe sa ginawa ni Apostle Paul sa kanyang former life. Yung ginawa niya to Christ Jesus and His people, but even in that, yung pagiging makasalanan pa lamang natin in any degree of our sinning, we qualify for judgment and damnation of God. But we are here now listening to the instruction of His Word, listening to the teaching of His Word, because we receive grace and mercy before our gracious and merciful God that we have. So now, as we have been reminded of our, siguro naman na sa ating paghayag ng former life na Apostle Paul, na-remind din tayo sa ating sariling kalagayan, no? And even the sins that we commit now, na-remind tayo. If we look back on this, sa mga pagkakataong ito, it should maintain our humility and act of gratitude before God. So nawa, magising tayo sa katotohanan na inihahambal tayo ng mga mensaheng ito, pagpapaalalang ito, at ini-elevate tayo to the act of gratitude before our God. As we remember our sinfulness, may we greater understand the grace and mercy of God that was poured on us. That through His Son, our Lord Jesus Christ, we did not receive what is rightful punishment for our sins. Instead, it was put on our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. And iyan po yung mercy na natanggap natin. Yung rightful punishment for our sins, instead na sa atin po yun, it was put on our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. That's mercy. And we receive His righteousness, which we do not deserve, and that is grace. Nawayan po yung magpaalala sa atin bilang mga mananampalataya. At para naman sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, hearing the former life of Apostle Paul shows the same condition you have if you have not yet embraced Christ Jesus. So kaibigan, kung yan ang iyong kalagayan, you are in dangerous state. If you are rejecting the gift because of your love for your sin. May this message, kaibigan, by the help of the Holy Spirit, open your eyes and see your true condition before God. Unless na makita mo yung kalagayan mo, yung condition mo, you will not come to Christ. But ang panalangin natin ay makita mo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga mensaheng ito, ang condition mo bilang makasalanan sa harap ng Diyos. No matter how wretched you are, ito yung paalala, no matter how wretched you are, and how great are your sins are, if you act in ignorance and unbelief, the abounding grace of God can cover those sins. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at i-embrace mo ang ating Panginoong Kristo as your Lord and Savior. It is only the shed of blood ng ating Panginoong Kristo that can wash your sins, and His righteousness
that can present you blameless before our holy God. So, kaibigan, may you respond rightly to this message and not neglect the light of His words. Nawa, magsisi ka sa iyong kasalanan at tumungo, embrace Christ as your Lord and Savior para sa iyong kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, salamat po sa example ng testimony ito ni Apostle Paul that we should be following. That it is full of gratitude, nagpapakita ng kanyang former life, pag-alala sa kanyang former life at pag-express ng mercy and grace na natanggap mula sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. At ang kabuuan nito ay ang paghahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ng aming pong Panginoong Jesucristo na siyang nagpadanak ng kanyang dugo bilang kapatawaran ng kasalanan namin, o aming Panginoong Diyos, at ng kanyang katwiran bilang katwiran namin sa iyong harapan, o aming Panginoong Diyos. At nawa, ito ang aming baunin sa amin pong mga sarili, that we humble ourselves before you at patuloy kaming magpasalamat sa abounding grace, abounding mercy and faith and love na natanggap namin mula sa iyo, o aming Panginoong Jesucristo. Nawa, ito nga yung totoo sa aming buhay at mamalagi ito sa amin at ito po yung amin pong ipamuhay. Salamat po, aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.